Daylan, The Healer. 321 hanggang 27. Nasa tuktok ang Tiran Peak. Bagamat may makapal na usok na namumuo sa hangin, biglang tumahimik ang buong eksena, na para bang napakatindi ng katahimikan na kahit ang hangin ay nanlamig sa sandaling ito. Dahil halos lahat ay nanatiling tahimik, nakatingin sa gitna ng bundok sa takot at katamarin, naganap na nabasag mula sa gitna, at ang eksena sa ring, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumuno sa kanilang mga dibdib, na ginagawa silang walang paraan para manatiling kalmado. Dahil nakakamangha talaga ang eksenang ito. Leon, namatay talaga siya. Ito. Ang likas na powerhouse na si Fiona, ang maselang mukha ni Fiona ay natigilan, ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang bumuka, at ang kanyang maliliit na kamay ay hindi maiwasang takpan ang kanyang mapupulang labi. At sa tabi niya, ganoon din ang sayaw ng engkanto ng anino na may balat na parang nyebe at walang kapantay na kagandahan. Ang mga emosyon na lumalabas mula sa kanyang magandang mukha ay malinaw na nabigla sa sukdulan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay Leon, ang ninuno. Ang likas na maagang rurok ng innate ng Evil Dragon. Namatay talaga dito ang ganito top-notch big man sa kamay ng isang binata sa edad na 20s. Kung ito ay kumalat, hindi ko alam kung anong kamangha-manghang alon at isang malaking bagyo ang ay dudulot nito. Para naman kay Kevin, Hogging at iba pa na tumakas patungo sa bakanan ng bundok sa sandaling ito, ang kanilang mga binti ay medyo malambot sa sandaling ito, at nakakaramdam sila ng kaunting lamig at manhid sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng labanang ito, naging dock sila ng kutsilyo. Ang pagkawala ng dalawang dakilang katutubo, at ang isa sa kanila ay ang rurok ng likas na maagang yugto, gaano kalaki ang pagkawalang ito. Kaya't nang matamlay sila, muling dumilat ang kanilang mga mata sa gitna ng bundok, at nang ang batang figure na nakaitim sa arena, hindi nila maiwasang magkaroon ng matinding takot na bumuhos. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Bakit nakakakilabot, yan? Ang Patriarch. Woo! Sa sandaling ito, sa arena, biglang ginalaw ni Daylan ang kanyang lalamunan na may maputlang ekspresyon, at nagluwa siya ng plema. Pagkatapos noon, parang wala na siyang lakas, nadulas ang mga paa, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Punong instructor. Nang makita ang eksenang ito, si Kapitan Parker na nag-iisa sa Flying Leopard na nakatayo hanggang ngayon, biglang sumugod sa ring ng may paghakbang, Final Alliance si Daylan, at sinabing may pag-aalala. Ibalik mo ako. Pasimpleng utos ni Daylan na tulala, at pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo, at siya ay nahimatay. Malinaw, ang walang katulad na mapanganib na labanan na ito ay talagang naubos sa kanya. Lalo na ang huling pag-atake ng buong lakas, kung hindi dahil sa kanyang kapalaran, ang katangiang panlalaki ng Sanyang True Fire ay pinigilan lamang ang mga masasamang espiritu at iba pa, naging maaga. Kapag natalo ka, hindi ka na magtatagal. Mula dito, makikita na ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na nasa itaas lamang ng likas na maagang yugto, at ang likas na gitnang yugto ay hindi puno, kung hindi siya masyadong mapapahiya. Nang makita ang pagkawala ng malay ni Daylan, maging si Hogging, Kevin at iba pang mga tao mula sa Evil Dragon, o mga kinatawan ng iba pang mga sekta, o maging ang mga likas na powerhouse tulad ni Master Bale, lahat ay hindi namamalayan na sumulyap sa kakaibang kulay. Dahil sa ganitong uri ng pagkakataon, kung gumawa ka ng isang shot, maaaring may napakataas na posibilidad ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, ngunit walang gumawa noon, ni kahit kay titing na hinala. Pinanood lang nila si Kapitan Parker na umalis kasama si Daylan at bumaba ng bundok. Pagkaraan ng mahabang panahon, may buntong hininga mula sa direksyon ng grupo ng mga tao sa Evil Dragon. I missed the best opportunity, in the future. Baka wala ng future. Ang buwan ay kalat-kalat, at hating gabi pagkaraan ng isang araw, sa isang modernong base militar na itinayo sa isang malalim na bundok at lumang kagubatan, isang binata na nakahiga sa kama ng ospital sa isang madilim na silid ang biglang gumalaw ng bahagya sa kanyang mga talukap, at pagkatapos ay bumukas na may ilang kahirapan. Woo! Eto na. Naramdaman lamang ni Daylan na mayroon siyang mahabang panaginip, ngunit nakalimutan niya kung ano ang nilalaman. Naalimpungatan siyang nagising, naramdaman na lang niya na hindi naging ganoon kabigat ang mga talukap ng mata niya at walang lakas ang kanyang katawan.
I remember that time, parang nahimatay ako. Pero, asan na to ngayon? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naalala niya ang nangyari sa araw na iyon, at mahinang nagtaas ng kamay at hinimas ang kanyang ulo, bumubulong. Bulong sa sarili. Nakasunod lang. Bahagyang gumalaw ang ilong niya. Ito ba ang lasa ng Southern medicine? Sumunod siya at naamoy na ang madilim na silid na kinaroroonan niya ay tila na puno ng napakalakas na amoy ng Southern medicine. Sinubukan niyang matukoy kung ano ang nilalaman ng mga panggamot na materyales sa lasa ng gamot na Tsino, at sinubukang pag-aralan ang ilang mga pahiwatig mula dito. Sumunod na lang sa kanya at sumuko dahil sa sobrang hina. Nagdulot ito ng labis na gutom na para bang matagal siyang nakatulog. Pangalawa, dahil nalaman niya na ang kanyang katawan ay tila hangkag, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos. Pinaghihinalaang wala siyang silbi. Makikita na sa laban ng iyon noong araw na iyon, nagbayad siya ng napakalaking halaga para mapanalunan ito ng hirap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang suntok mula sa walang awa na karakter ni Leon na nagpalubog sa kanyang buhay, kaya natural na hindi ito maaaring maging isang madaling paraan. Speaking of this, sa totoo lang, masisisi lang siya sa pagiging matigas ang ulo at persigido. Kailangan niyang harapin ang nakakatakot na suntok ng kalaban. Kung pinili niyang umatras ng kaunti sa oras na iyon, hindi siya mapapahiya ng ganito. Pero kung tutuusin, kung manalo ka, ito parang walang kwenta diba? Haha, hahaha. Sinundan niya ng walang pusong tawa, medyo mayabang. Kung tutuusin, nagawa niyang makamit ang ganoong record at tuluyang natalo ang isang walang awa na karakter na maihahambing sa gitnang yugto ng katutubo. Ilang tao sa nakababatang henerasyon ang makakagawa nito. Tumili. Biglang may mahinang liwanag na pumasok mula sa siwang ng pinto na biglang bumukas ng dahan-dahan sa gilid ng hospital bed, at lumitaw ang isang figure na sinundan ng isang matandang boses na nagsasabing, "Gumising ka, Dr. Ember." Matapos marinig ang pangalan ni Dr. Ember at ang medyo hindi pamilyar at medyo pamilyar na matandang boses ng kabilang partido, si Daylan ay natigilan sandali, pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa mukha ng isa, at bahagyang nagulat siya, "Dr. Zon, bakit nandito ka ba?" Sa hindi inaasahan, ang figurang iyon ay talagang si Larry Zon, Larry. "Of course I'm here to see a doctor for you. How are you? Are you feeling better?" Tiningnan ni Larry si Daylan na may magiliw ng ngiti, dahan-daang lumakad papunta sa kanyang tabi, umupo, iniunat ang kanyang kamay upang sumabit sa kanyang palso, kinuha ang palso, at muling ngumiti, mukhang naghahadges ka na talaga sa pagkakataong ito. Talagang bihira na ang nakagagalit na enerhiya sa katawan ay natuyo sa ganoong antas. No way! Kung hindi ako nagtos ng mas walang awa, malamang ako ang talo sa oras na iyon. Walang magawang sabi ni Wenyan Daylan habang nakangiti. Ganun ba? Balita ko congenital early stage yun, congenital early stage peak. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Dr. Ember, sa totoo lang, you are young and promising. Umiling si Larry at ngumiti. Kung saan, kung ikukumpara sa iyo, Larry, malayo ka pa rin. Nang marinig iyon, ngumiti si Daylan at nagsabi, "Kung ikaw si Larry sa oras na iyon, natatakot akong hindi ako makahawak sa tatlong galaw." Sabi niya habang nakatingin sa isa't isa ng nakangiti. Huwag mo siyang tingnan mula nang magkakilala siya, ang kabilang partido ay palaging hindi nakakapinsala at palakaibigan ng ngiti, ngunit nararamdaman niya ito, ang matandang ito, ang 10 taong gulang na ito, ay napakalakas, talagang malakas. At least siya ay kasalukuyang ganito, malayo pa ang degree na may kumpara sa kabilang partido. Anak ka. Nung kasing edad mo ako, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nang marinig ang mga salitang ito, si Larry ay bihirang magalit. Nakita niya kaagad na binitawan niya ang kamay na nakasabit sa palso ni Daylan, at nakangiting nagtanong, "I don't think there is any problem. You should know your body best, right? Well, it's all right. It's estimated that after this time, we should try to avoid doing it for a while. But then, what is this place?" Bahagyang tumango si Daylan, at pagkatapos ay nagtatakang nagtanong. "It's the Flying Leopard Headquarters."
Matapos kang maibalik ng iyong mga tao, tinawagan ni Humphrey ang hepe, at pagkatapos ay lumapit ako. Sabi ni Larry. Ganun ba? Ang gulo talaga, Dr. Zon, para pumunta ka dito, salamat. Agad na nagpapasalamat si Daylan matapos itong marinig. Ayos lang, hindi kita natulungan. Buti na lang at hindi ako nagpunta dito ng walang kabuluhan. Ngumiti si Larry at ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, Wang iyon, Wang Dashan, iyon ba ang pangalan? Ang kanyang pinsala, sa kabutihang palad, may nagbigay sa kanya ng pang-emerhensyang paggamot, kung hindi, kailangan niyang maghintay hanggang sa makarating ako, at pagkatapos ay bigyan siya. Ito sa kanya. Natatakot ako na huli na para gumaling siya, at mag-iiwan ito ng maraming problema, sa kabutihang palad. Ayos lang. Matapos marinig ito, naalala ni Daylan ang pinsala ni Wang Dashan. Bahagyang gumaan ang loob niya nang marinig niya ang mga salita ni Larry. Oh, tama. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Larry, at kinuha ang isang mobile phone mula sa kama ng ospital at sinabing, noong nakoma ka, may tumawag sa iyo, tila ito ay isang taong malapit sa iyo, hindi ko sagot. Si Dawson Morris ba ang amo mo? May tumawag sa akin, o malapit sa akin? Nang marinig ni Daylan ang unang kalahati ng mga salita, bahagyang nagulat siya, at agad na kinuha ang telepono, gustong makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Pagkatapos ay nang marinig niya ang huling pangungusap ni Larry, lalo siyang natigilan. Tumango siya at sinabing, oo, ang aking amo ay si Dawson Morris. Magkakilala ba kayo? Natural, walang dapat itago. Well, I know. You are an old friend. Hindi ko ine-expect na napakaswerte ng matandang lalaki na nakatanggap ng ganoong kagaling na apprentice mula sa iyo. Umiling si Larry at bumantong hininga. At nang marinig niya ang papuri ni Larry, nahiya si Daylan na hawakan ang kanyang ulo, kaya ngumiti, at agad niyang nakitang kinuha niya ang kanyang mobile phone at tiningnan ang display ng tumatawag, at nalaman na ang kanyang ina at ang kanyang amo ang tumatawag sa kanya ayon sa pagkakasunod. Ilang at isang tawag sa telepono. Hindi nakakagulat na biglang nagtanong si Larry ng ganoong tanong. Nanay ko nga ang tumawag, pero gabi na, hindi ko alam kung nakatulog ba siya o hindi. Pagtingin sa oras na nakadisplay sa main screen ng mobile phone, mahigit 11:00 na. Sa gabi, nag-alinlangan siya, ngunit tinawag pa rin ang numero ng telepono ng kanyang ina. Oo nga naman, mabilis na nakonekta ang tawag, at agad na dumating ang pamilyar niyang boses na nakakapagpataba ng puso, mabaho kang bata, bakit hindi mo sinasagot ang telepono sa maghapon? 322. Ma, may gagawin ako maghapon, kaya hindi ko pinansin ang phone ko. Ngayon ko lang nalaman na tinawagan mo ako. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Daylan, pilit na nagpapanggap na napakasigla. Anong magagawa mo buong araw, sobrang busy mo talaga. Nasaan ka ngayon, Banuan City? Ang nanay ni Daylan sa kabilang dulo ng telepono ay nagreklamo gaya ng nakagawian, at biglang tila nagkaroon siya ng isang bagay na seryoso anak, sa isang seryosong tono. Hindi, nasa bundok ako ngayon, which is the scenic area on the mountainside of Lingnan. Well, I'm here with my friends for a tour. Bahagyang nagulat si Daylan. Traveling with friends. Boyfriend ba o girlfriend? Kailan ka makakapagdala ng girlfriend at uuwi para ipakita sa nanay mo? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, narinig mo ba iyon? Tumaas ang boses ng ina ni Daylan sa kabilang dulo ng telepono, at sinabi niya ang isang paksa na sumasakit ang ulo ni Daylan. Mom, what is this all about? Boyfriend, boyfriend. Alam ko, mamaya na natin pag-usapan to, wala ka bang kinalaman sa akin? Ano ba yan? Anak, Napakamot sa ulo si Daylan at mabilis na iniba ang usapan. Anak, bibigyan mo ako ng sloppy ice, oy, kalimutan mo na, mamaya na natin to. Bumalik ka bukas, may kailangan ako sayo. Naalala ni Minda, seryoso ako. Medyo kakaiba ang tono. Gusto mo tulungan kita? Nako, anong problema? Bahagyang nagulat si Daylan, pagkatapos ay tumango at nagtanong ng may pagdududa.
Hindi ba't napakahusay na ng iyong medical skills ngayon? Nagamot mo na ang mga dati kong problema noong bumalik ka noong nakaraan. Dapat alam mo na sa simula, hindi ko ito sineryoso sa Central City. Mayroon akong anak ng kaibigan na ay may sakit, at wala pa rin siyang pakialam dito. Alam ko kung saan ko nakuha ang balita na ang iyong mga kasanayan sa medisina ay napakahusay, at kapag natagpuan mo ako, mukhang seryoso na ang sitwasyon at hindi na maantala pa. Si Minde sa kabilang dulo ng telepono ay mahinang nagpaliwanag, ngunit sa tainga ni Dayan, ang kanyang tono ng boses ay hindi maipaliwanag na umiiwas at mahina. Mom, your old friend. Well, I see. Sasabihin ko sa kanila bukas at babalik ako ng maaga sa umaga. Mom, bakit hindi ka muna matulog, hindi pa masyadong maaga ngayon? Tumanggo tango, sinabi niyang babalik siya ng maaga bukas ng umaga. Well, that's good. Then I'll hang up first. Mabahong brat, matulog ka rin ng maaga. Mabuti pang magmadali, parang may mga bagay na hindi masyadong maganda. Si Minde ay unang umungol at nagpayo, at pagkatapos ay biglang nagtiis ng hindi may iba ang usapan, huminga siya ng mahina. Kung hindi dahil sa hindi masyadong maganda ang sitwasyon, paano maglalakas loob ang kanilang pamilya na salungatin ang mga salita ng matanda at hanapin siya, si Minda. Don't worry, Mom, babawi ako bukas ng umaga. Agad na paniniguro ni Daylan dito, at ibinaba ang telepono. Nang makita si Daylan na binaba ang telepono, ngumiti si Larry, nanay mo ang tumatawag. May problema ba sa iyo? Well, mukhang may sakit ang anak ng isang matandang kaibigan niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit natagpuan ko siya at nais kong puntahan ito at tingnan, at mukhang hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Mukhang kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon bukas. Tumanggo si Daylan. Sa totoo lang, medyo nagulat din siya. Hindi niya inaasahan na mahahanap ng kabilang partidong kanyang ina, at hindi niya alam, ano ang pinanggalingan. Anak ng matandang kaibigan ng nanay mo. Kung ganun dapat ka talagang pumunta at tignan mo. Kung ganoon, hindi ko na iistorbahin ang pahinga mo, matulog na tayo ulit. O siya nga pala, may pagkain, prutas, mainit na tubig. Sa ibabaw ng kama, kung ano ang nababagay sa iyo, kainin mo lang. Nag-iisip na bumulong si Larry nang marinig niya ang mga salita, pagkatapos ay bumangon na may ngiti, at itinuro ang mesa sa kabilang panig ng kama. Noon lamang nalaman ni Daylan na ang prutas, pagkain, at mainit na tubig ay inihanda na doon. Okay, I see. Tumanggo siya, itinaas ang kubrekama at bumangon para kumuha ng pagkain. Nang makita ito, ngumiti si Larry at lumabas ng silid, binuksan ito, at binuksan ang lampara na mahina ang liwanag. Pagkalabas, isinara niya ang pinto, at pagkatapos ay isang pares ng maputik at matatandang mukha ang nagpakita ng bahagyang kakaibang kulay, ngumiti at umiling at bumulong sa sarili. Sinabi niyo, akala ko noong una ay hindi pupunta sa kabisera ang batang ito ng napakaaga, ngunit ngayon ay tila. Magkakaroon ng maraming gulo, at mangyayari ito. Matapos sabihin ang lahat ng ito, muli siyang umiling, kinuha ang maliit na kahon ng gamot sa kanyang mga balikat, at umalis sa daanan. Kasabay nito, sa silid, kumuha si Daylan ng mansanas at humigop, pagkatapos ay kinuha ang tasa ng maligamgam na tubig sa tabi niya, at humigop ng mabagal. Ang mga maitim na mata kasing linaw ng salamin ay ibinaon at bahagyang dumaan. May kakaibang kulay, at isang manipis na bulungan ang tumunog sa tahimik na silid, Larry, parang may alam siya. Ito ba ay nagpapaalala sa akin? Kung tutuusin, pinaghihiwalay lang ng pader na ito. Sa kanyang paglilinang, paanong hindi nakakarinig ang kanyang pandinig? Kalimutan mo na yun, di bale, balik tayo at tignan muna natin. Anyway, mukhang matagal na rin akong hindi nakabalik, kaya bumalik na lang ako para makita si Mama. Sumunod naman siya. Ang pag-iisip na ito sa isang tabi at walang sinabi. After, wala akong imak buong gabi. Kinaumagahan, nagpaalam muna si Daylan kina Larry at Humphrey, pagkatapos ay sumakay sa espesyal na maliit na eroplano ng Lingnan Dasan Flying Leopard Headquarters at lumipad patungong Banuan City, kung saan ang kanyang bayan.
Pagkatapos ng lahat, siya ay nagmamadali, at siya ay hindi masyadong komportable, kaya't hindi na siya nag-abala pang maghagis, at nasiyahan siya sa isang espesyal na pribilehiyo at sumakay ng isang espesyal na eroplano. Sa ganitong paraan, mga 10:00 ng umaga, ang espesyal na pribadong maliit na eroplano na sinasakyan ni Daylan ay lumapag sa mababang paraan sa Banuan City Airport, na pinakamalapit sa Chenyang County, at pagkatapos ay isang sky blue na Jaguar Sports. Umalangaw-ngaw ang sasakyan. Napag-alaman na naabisuhan na ni Daylan si Gao Yuan, ang young master, at hiniling sa kanya na magpadala ng isang tao at ng kotse para sunduin siya. Kung tutuusin, ang kanyang Mercedes-Benz GL4 na raang ay nakapark pa rin sa garahe ng California Garden Hotel para kumain ng abo, at talagang medyo huli na para bumalik at kunin ito ngayon, hindi na kailangan. At ang kotseng ito ay natural na isa sa matataas at batang mamahaling kotse ni Gao Yuan. Ito ay tila nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 o 2,000,000, marahil higit pa. Makalipas ang mahigit kalahating oras, unti-unting pumasok sa hangganan ng Chenyang County ang sky blue na Jaguar sports car na sinasakyan ni Daylan. Tinitingnan ng unti-unting taglagas na tanawin sa labas ng bintana ng kotse, pati na rin ang iba't ibang pamilyar na tanawin at mga gusali, naramdaman ni Daylan ang kaunting pintig sa kanyang puso. Speaking of which, bagamat isang maliit na bayan ng county ang kanyang bayang kinalakan, tila lahat ng bagay sa kanyang bayan ay mukhang maganda at napakabait. Beep, beep. Sa pagkakataong ito, biglang nagring ang phone niya. Kinuha ko ang phone ko at nakita kong si Mama ang tumatawag. Hello, Nanay. Sinagot niya agad ang telepono. Oy, aalis ka na ba? Bumili ka ba ng plane ticket? Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, narinig niya ang boses ng kanyang ina na si Minda na may bakas ng pag-aalala at pagkabahala na nagmumula sa mikropono. Siyempre binili ko. Malapit na ako sa gate ng community, diretso na ba ako sa bahay? Nang marinig ito, pinainit ni Daylan ang kanyang puso at sumagot. Dumating na sa community. So soon. Sa pagkakataong ito ay si Minda ang natigilan. Well, parang medyo urgent na marinig yung sinabi mo kagabi, kaya bumili ako ng eroplano kaninang madaling araw. Ngayon, mga 10 minuto na lang. Natigilan din si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at agad na nakahanap ng dahilan para walang kwenta. Ay, sige, bumalik ka na lang. Nagkataon na nasa bahay din ang kaibigan ko, ayan, ibababa ko muna. Sabi ni Minda habang binababa ang telepono, kumislap ang malambot niyang mga mata, medyo komplikado. Iyan, Minda, ang iyong anak, siya, ay babalik. Sa sandaling ito, isang bahagyang nag-aalangan na boses ang narinig mula sa kanyang tabi. Galing ito sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 at 50 na may kulay abong buhok at lalaking mukha. Siya ay tumingin napakadesente, ngunit ang kanyang ekspresyon sa sandaling ito ay hindi maipaliwanag na napahiya at nababalisa, na parang hindi siya komportable. At ang taong ito ay walang iba kundi si John Ember, ang Executive Deputy Minister ng isang partikular na ministeryo sa Central City, ang ikatlong henerasyon ng pamilyang Ember sa Central City, na kilala bilang isa sa mga kambal na tigre. Nahanap na pala niya ang ina ni Daylan na si Minda, mukhang matandang magkaibigan pa rin silang dalawa. Well, nakarating na daw siya sa Chenyang County. Tinatayang mahigit 10 minuto pa ay makakarating na siya sa bahay namin. Teka, pupunta ako para mag-stir fry at magluluto ng kanin at sopas. Ang ina ni Wenyan Daylan na si Minda ay tila ilang umiwas, ang ilan ay nagsalita kay Suoyan, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa kusina. Minda. Ngunit sa sandaling ito, pinigilan siya ni John Ember, at pagkatapos ay dahan-dang sinabi, talagang iniistorbo ka ng anak ko. Kung hindi dahil sa iyo. Anong problema? Doktor ang anak ko, at normal lang sa mga tao na magpatingin sa doktor. Hindi na kailangang magpasalamat. Gayunpaman, tila ang ina ni Daylan, si Minda, ay ayaw pa ring magsabi ng higit pa, at ang takbo sa ilalim ng kanyang mga paa ay medyo mas mabilis. Hoy, parang may hinanakit ka pa sa puso mo. Nang makita ito, bahagyang nagulat si John Ember, at sa wakas ay umiling at bumantong hininga.
Nang marinig ito, ang mga yapot ng ina ni Dylan na si Minda ay sa wakas ay bumagal, at sa wakas ay huminto ng dahan-dahan, at isang mahinang malamig na boses ang kumalma, kung tutuusin, ang iyong apelyido ay Ember, hindi ba? Pero Ember din ang apelyido ng anak mo. Si John Ember ay medyo hindi kumbinsido. Pero anak ko siya. Nang marinig iyon, mahinahong lumingon si Minda at mahinang nagsalita. Nang marinig ito, medyo natigilan si John Ember, at saka mahinang umiling, oo, anak niya si Dylan, syempre hindi mahalaga kung Ember ang apelyido, pero iba siya. Pareho siyang may apelyido na Ember. At isang miyembro ng pamilya Ember. Kaya nakatayo sa harap niya ngayon, si Minda, na pinalayas ng kanilang pamilyang Ember noon sa kabisera, paanong hindi siya masusuklam sa kanya. Speaking of which, willing naman ang kabilang partido na magpatingin sa kanyang anak sa doktor para sa sariling anak. Ganap na hindi kwalipikado. Anyway, we were sorry for you noon. I'm not here for the Ember family, but because you are still willing to help me today. Say thank you. I'm sorry. Thinking of this, he got tumayo at yumuko sa ina ni Dylan. Bow. Hindi hawak ang pagkakakilanlan ng Executive Deputy Minister ng isang partikular na departamento sa kabisera sa lahat, at sinabi ng taos puso. 323. Sa katunayan, bilang pagkakakilanlan ni John Ember bilang Executive Vice Minister ng isang partikular na departamento sa kabisera, napakataas ng ranggo at makapangyarihan. Natural, hindi ko alam kung gaano na ito katagal, at hindi ko pa sinabi ang mga iyon. 3 salita. Ikinalulungkot kong marinig na ang ina ni Dylan isang komplikadong kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa kanya, mas parang lalaki ka talaga. Sinundan niya ang napakagaan na bibig at tumalikod at pumasok sa kusina. Matapos marinig ang mga salita ng ina ni Dylan, ang Deputy Minister na si John Ember ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumingin sa figure na pumasok sa kusina, at umiling-iling na may pilit na ngiti. Mukhang mahirap talagang alisin ang hinaing na ito. Pero wala talagang kinalaman sa kanya. Mama, bumalik na po ako. Pagkaraan ng halos 10 minuto, ang pinto ng bahay ni Dylan ay bumukas mula sa labas, at nakita niyang pamilyar si Dylan na pumasok, at agad na tinitigan ang nasa katanghaliang figure na nakaupo sa bulwagan ng silid, natigilan, at saka ngumiti ng isang medyo nahihiya, na, "Hello Tito." Ang kabilang partido ay tila nasa 40s o 50s noong bata pa siya. Sa normal na mga pangyayari, magiging higit pa sa sapat na maging tiyuhin niya. Hindi ko lang alam kung sino ito. Bumalik. Sa sandaling ito, si Minda, na may suot na apron, ay lumabas sa kusina, hawak ang isang pala ng pagluluto sa isang kamay, at mabilis na sinabi, "Ito si John Ember, Tio Ember, kumusta ka lang? Halika at tumulong sa kusina." Nang matapos siyang magsalita ay nagmamadali siyang tumalikod at pumasok sa kusina. Dahil siya ay nagluluto, syempre, siya ay natatakot na ang mga gulay sa kawali ay mabulok. "Hello Tito Ember, yan, pupunta ako sa kusina para tulungan ang nanay ko, bakit hindi ka muna manood ng TV, may mga prutas at tsaa dito." Agad na sabi ni Dylan pagkarinig nito. Ngunit sa susunod na sandali, nakangiting tumango si John Ember at sinabing, "Ayos lang, pumunta ka at tulungan mo ang iyong ina. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. O sige, punta na ako sa kusina." Nang marinig ito, biglang ngumiti si Dylan, tumalikod at pumasok sa kusina, hininaan ang boses at bangulong, "Nay, sino ba ang lalaking iyon?" Mukhang marami siyang pinanggalingan, at iba ang ugali niya sa ordinaryong tao, parang boss official. Matapos makipagkita sa napakaraming opisyal, at isa pa siyang mataas na opisyal, nasanay, na ang kanyang natural na paningin, at sa isang sulyap ay makikita niya na ang kabilang partido ay hindi simple, at mayroon siyang kakaibang ugali. Ito ay tulad ng, sa unang pagkakataon na kasama niya minsan nakilala ko si Zayden Trump, ang kasalukuyang sekretarya ng Banuan City mula sa kabisera, at medyo katulad ng ugali niya noong panahong iyon. Nang marinig ito, natural na bahagyang nagulat si Minda. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang paningin ng kanyang anak. Sa isang sulyap, makikita mo na si John Ember ay isang opisyal.
Ngunit agad niyang nakitang naglabas siya ng ilang pares ng chopstick at tinapik ang ulo ni Daylan, masyado siyang abala sa kanyang mga kamay at paa at sinabing, huwag mong isipin ang mga bagay na hindi mo dapat ikabahala, kailangan mo lang malaman na siya ang nanay mo at ang dati kong kaibigan ay tama na pero parang opisyal na siya ngayon sa kabisera, hindi ko alam ang mga detalye, maghugas ka muna ng mga chopstick. Talagang opisyal ng kabisera. Biglang nagulat si Daylan. Hindi niya inaasahan na malaki pala talaga ang kabilang partido, at Central City official pa siya. Sabi nga, may buff bonus ang third level Central City official. Sumunod man sa kanya, itinatapon niya sa kabilang panig ang mga iniisip na tsismis sa kanyang isipan, dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at kasalukuyang lakas, kahit na ang kabilang partido ay may ilang background at dahilan, hindi siya maaaring gumawa ng anumang alon sa kanyang puso. Curious tuloy. Bakit kilala ng nanay niya ang ganoong opisyal? Makalipas ang halos kalahating oras, isang mesa ng mga pinggan na may lahat ng lasa at aroma ay dinala sa mesa, na tila sobrang ketekam-takam at mayaman. I didn't expect na after so many years, ang galing pa rin ng craftsmanship mo, thank you so much for your hospitality. Nang makita ang buong pagkain sa mesa, sinabi ni John Ember, biglang kumislap ang kanyang mga mata, iniisip ang nakaraan. Sa oras na iyon, tila nakain niya ang pagkaing niluto ng kabilang partido ng ganito minsan. Noon lang, ang nasa mesa ay hindi si Daylan, kundi ang kanyang pinsan, si Desmond Ember. Practice makes perfect. Tutal, bata pa lang ako mahilig na akong magluto. Ilang taon na akong nagluluto. Daylan, itong si Uncle Ember ang matandang kaibigan na binanggit ko sa iyo sa telepono. May sakit ang anak niya at gusto kong tingnan mo. Nang marinig ito, ngumiti si Minde nang hindi nakakumbinsi, ngunit lumingon sa gilid at sinabi kay Daylan ang isang seryosong bagay. Uncle Ember, ano ang sitwasyon ng anak mo? Can you tell me briefly? Don't worry. As long as it's not too trouble, I basically have no problem and can solve it. Nang marinig ito, hindi makapagpanggap si Daylan na bingi. Simulan kaagad ang pagtatanong tungkol sa sitwasyon. Oy, Minda, maraming salamat. Nang makita ang eksenang ito, tila sa wakas ay tinanggal ni John Ember ang kanyang disguise, napabuntong hininga ng bahagya, at dahan-daang sinabi, at naglabas ng isang stack ng mga larawan mula sa handbag na dala niya at ibinigay ito kay Daylan. Mr. Ember, iyan ba muna ang itatawag ko sa iyo? Tingnan mo itong mga litrato. Lahat sila ay kinuha para sa anak kong si Linden bago ako dumating, aniya. Well, okay. Titingnan ko muna. This thing is. Tumango si Daylan, at tinapos ang stack ng mga larawan. Titingin lang daw muna siya pero bigla niyang sinulyapan ang mga litrato. Ang nilalaman sa pahina, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi namamalayan, at siya ay bumulong-bulong. Paano ito? Dr. Ember, seryoso ba ang sitwasyon? Nang makita ito, hindi napigilan ni John Ember na mapaungol sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at sinabing, ayaw niyang bigyan ng labis na presyon si Daylan. Nang marinig ang mga salita, hindi sinasadyang nagtaka si Daylan, bakit napasok ang iyong anak sa ganitong uri ng bagay? Medyo natarante siya. Dapat mong malaman na ang bagay na ito ay napakahirap para sa mga ordinaryong tao, at imposible pa na ang mga ordinaryong tao ay makipag-ugnayan dito, lalo pa ang anak ng isang opisyal ng Central City tulad ng kabilang partido. Hindi siya naniniwala na ang mga tao sa katimugang hangganan ay napakatapang, nang ahas silang pumunta sa kabisera upang gumawa ng kaguluhan. Naghihinala sa mahabang buhay. Na-snap. Ngunit sa susunod na sandali, hinampis ni Minde si Daylan ng chopstick sa ulo, at sinabing may mabagsik na mukha, paano ka nagsalita, mabahong bata? Magalang ka pa rin ba? Humingi ng tawad sa iyong tiyo Ember. Huwag. Sa palagay ko ay walang clue si Daylan. Kaya pala. Dr. Ember, ang anak ko ay naglingkod sa hukbo noon, at ang lokasyon ay nasa southern border. Kaya, tingnan mo. Mabilis na ikinaway ni John Ember ang kanyang kamay, nang tingnan ang tono at ekspresyon ni Daylan, medyo kinakabahan siya.
Sinulyapan lang ang larawan, tila nahulaan na ni Daylan ang nangyari sa kanyang anak, na nagpatunay na ang taong inirerekomenda ni Dr. Zon ay talagang hindi isang maling pangalan, ngunit may mga totoong katotohanan. May paraan kaya para mailigtas ang kanyang anak. Naglilingkod sa katimugang hangganan. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Daylan si John Ember ng may pagtataka at pagiging komplikado, dahil hindi na siya isang martial artist, alam niyang maaari siyang maglingkod sa isang lugar tulad ng southern border ay hindi isang simpleng bagay. Kung tutuusin, iyon ang base camp at pugad ng mga lumang lason na iyon. Matapos magulat, sinulyapan niya ang kulot, kulay abo, walang malay na binata sa larawan, nakasimangot, at dahan-daang sinabing, hayaan mo muna akong makita ang tao. May computer na ang anak mo. Computer. Bahagyang natigilan si John Ember. Tila nakikita ang kanyang mga pagdududa, ipinaliwanag ni Daylan, hayaan mo muna akong makita ang kalagayan ng iyong anak sa pamamagitan ng computer video. IMHO? Base sa ipinapakita ng mga larawang ito, malamang na hindi na siya mabubuhay ng ilang araw. Hindi ko alam kung makakahabol ako ngayon o hindi. Ano? Nang marinig ang mga salita, parehong sina John Ember at Minda ay biglang nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Napabuntong hininga ang dating, at agad na nagsalita, Mr. Ember, sandali, tatawag ako para ipaalam sa iyo doon. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at nag-aalalang naglakad patungo sa katabi niyang kwarto para tumawag. Sabi ko nga tinatakot mo ang mga tao eh. Paanong bata ka pa? Ano ba yan? Nang makita ang eksenang ito, inisip ni Minde na tinatakot ni Daylan ang mga tao. Nang hindi niya sinasadyang kunin ang stack ng mga larawan at gustong tingnan, kinuha na lang niya ito, at nang makita niya ito sa unang pagkakataon, hindi niya napigil ang makipagkamay, at ang stack ng mga larawan ay nahulog lahat sa lupa. Kung titignan ang mukha niya sa mga oras na ito, medyo namumutla na siya, tumitibok ang puso niya, at tumatayo ang buhok. Huwag mo nang panoorin. Si Daylan ay bumalik sa kanyang katinoan at pinigilan ang kanyang ina na may mapait na ngiti. Dr. Ember, nakapag-ayos na ako. Tingnan mo. Sa sandaling ito, lumabas si John Ember at sinabi. Tapos sa kwarto, kukunin ko yung notebook ko. Tumayo si Daylan nang marinig niya ang mga salita, pumunta sa kanyang kwarto at kinuha ang notebook, at sinabi sa kanyang ina na si Minda, Nay, bakit hindi ka muna kumain? Ano pa bang kainin, nakakatakot? Hinahaplos pa rin ni Minda ang kanyang dibdib sa gulat, sinusubukang itapon sa kanyang isipan ang lahat ng nilalaman na nakita niya ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable, at isang pares ng mga mata ang agad na nagsiwalat ng isang buntong hininga. Sabi ko paano niya ako naabutan, grabe na pala ang sitwasyon. Sa kabilang banda, tinawagan na ni Daylan ang kanyang laptop sa silid, idinagdag ang numero ng WeChat sa kabilang panig, at sinimulan ang video. Malinaw, ang kabilang panig ay napakahusay na inihanda, gamit ang isang kamera na may napakalinaw na mga pixel. Sa pamamagitan ng video, nakita ni Daylan ang kasalukuyang sitwasyon ng binata sa larawan. Tanggalin mo lahat ng sando niya. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay at hindi niya namamalayan na nagsalita, ngunit napagtanto ng huli na wala siya sa pinangyarihan, kaya hindi niya alam kung naririnig ng kabilang panig ang kanyang sinabi. Ngunit sa susunod na sandali, mayroon ng isang pares ng mga kamay na nakasuot ng safety suit, na umaabot sa katawan ng binata at hinuhubad ang kanyang sando. Nakita ko na ang buong itaas na bahagi ng katawan ng binata ay nakalubog, at ito ay natatakpan ng siksik na kulay abo na mga spot na may iba't ibang laki. Ang pinaka nakakatakot ay nasa mahinang pagtaas-baba ng sirang dibdib sa harap ng katawan, gumagalaw pa rin ang mga kulay abong batik na iyon. Kakaiba ang pagkakapilipit ng mga tiklop ng balat, kung saan kinikilig ang mga tao sa pagtingin pa lang dito, not to mention na tulad ni John Ember, siya pa rin ang ama ng binata sa video. Lindan. Hindi niya napigil ang bumulong ng mapait, sobrang sakit ng dibdib niya. Terena, mukhang kailangan na nating magmadali. Ngunit sa sumunod na sandali, isang seryosong boses ang biglang tumunog sa kanyang tainga. Ito ay biglang nagtaas ng tingin sa kanya na hindi makapaniwala.
Dr. Ember. Tulala niyang sabi. Tito Ember, mukhang kailangan na nating magmadali. Buti na lang at may tulong pa, kung hindi, mahihiya ako. I have to trouble you to come so far para hanapin ako. Nakita ko sa bibig ni Daylan ang isang malabong ngiti, puno ng kumpiyansa. 324. Sa huli, wala pa ring puso sina Daylan at John Ember na tapusin ang kain, kaya dali-dali silang sumakay sa expressway papuntang Banuan. Sa kabutihang palad, ang pribadong eroplano sa Flying Leopard Headquarters ay nagpapahinga at hindi bumalik sa oras na lumipad sa kabisera. Pagkalipas ng ilang oras, lumitaw ang isang pribadong maliit na eroplano ng militar sa kalangitan malapit sa sinaunang kabisera ng Central City. Ang kabisera, ang sinaunang kabisera ng Six Dynasties, ay ngayon ang kabisera ng Southfall Kingdom. Bilang tubong Southfall, unang beses na pumunta rito si Daylan, ngunit may hindi maipaliwanag na pananibik at buntong hininga sa kanyang puso. Ito ay karapat-dapat na maging marangal na kabisera ng isang bansa. Maging ang New Hill sa timog ng Yangtze River ay malayong maihahambing sa mga tuntunin ng kasaganaan, modernisasyon, impluwensya, at bilang ng mga residente. Maaari itong tawaging isang lugar na kumikinang tulad ng araw, at ito ay subconsciously eye-catching. Nakaupo sa first-class cabin, nakatingin mula sa bintana ng eroplano sa internasyonal na metropolis sa di kalayuan na pinagsasama ang malakas na tradisyon at modernidad, ang maitim na mga mata ni Daylan, na kasing linaw ng salamin, ay hindi mapigil ang bahagyang dulang, na labis. Nakakaloka. Dahil sa sandaling ito sa kanyang larangan ng pangitain, sa ilalim ng bughaw na kalangitan at puting ulap, ang marilag at solemne na sinaunang lungsod ay nakabaon na parang isang higanteng dragon sa lupa na nakaarko sa mga bundok. Ang malakas na katok ay tumama sa kanyang puso, kaya medyo napabuntong hininga siya. Nakakatakot na lugar. Sa sumunod na andali, hindi niya napigil ang mapaungol ng ganito. Dahil kung nagsimula siya sa pananaw ng isang ordinaryong tao, baka kamahalan, solemnity lang ang nakikita niya. Yung tipong nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit kung nagsimula siya sa pananaw ng isang magsasaka o sa kanyang paningin, mararamdaman niya na talagang nakakatakot ang lugar na ito, ang kabisera. Kung tutuusin, hindi biro ang isang lugar na maaaring gawing kabisera ng isang bansa, ang locus yung ito, ang ley line na ito, marahil mahirap makahanap ng ilang lugar sa mundo na maaaring ihambing dito, dahil ito ay sumisimbolo ng swerte. Bagamat mukhang mahiwaga ito, sa mata ng ilang eksperto sa mundo ng paglilinang sa sarili, at maging sa mata ng ilang malalim na eksperto sa lupa, talagang umiiral ang mga kakaibang bagay na ito. At walang nangahas na huwag pansinin ito, tanging ang matinding sindak. Dr. Ember, I'll be at Tangshan Airport in the capital in a while. Pagkarating ko, makikita kitang pumunta agad sa tabi ng anak ko. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni John Ember sa tenga ni Daylan. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Daylan, at saka ngumiti at umalma, Tito Ember, huwag kang mag-alala. Dahil susundan kita, dapat siguraduhin kung gagawin ko ito, kung hindi, hindi ko masira ang sarili kong signboard, tama. Kinakabahan ako ng sobra, sorry. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si John Ember, at humihingi ng tawad. Hindi naman, sa nakaraang video sa bahay ni Daylan, malinaw niyang naramdaman na tila mas malala ang sitwasyon ng kanyang anak, kaya talagang hindi niya mapanatiling mahinahon ang kanyang puso, at ang sinaunang balon ay walang alon. Kung tutuusin, sarili niyang anak iyon. Otherwise, as he is, sobrang sensitive na niya. Nasa labas man ito o nasa bahay, paano siya pressure na gawin itong personal na paglalakbay? Tito Ember, love child ka rin, you can understand. Magpahinga muna tayo sandali, malapit na yan. Sumunod si Daylan na may bahagyang ngiti. Hindi naman sa ayaw niyang magsalita, pero ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ng kabilang partido ay medyo hindi angkop para sa mga tagalabas na makipag-usap sa kanya. Mabuti kung tahimik, kung hindi ay mas magulo at nakaka-stress. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Daylan at ang iba pa sa espesyal na daanan sa mababang paraan.
Ngunit may isang grupo ng mga lalaking naka-black suit na may mabagsik na ekspresyon na lumabas ng wala saan at bumati sa kanila. Ang isa sa mga lalaking tila pinuno ay tumingin kay John Ember ng walang ekspresyon, itinaas ang kanyang kamay para sumaludo, at sinabing, "Bumalik ka na ba? Captain Lucio Ching. Bakit ka nandito?" Ngunit nang makita niya ang taong iyon, biglang nagbago ang tono ni John Ember. "Damn, paano sila dumating? Pinaponte tayo ng matanda, natatakot ako sa anumang aksidente. Dapat itong si Dr. Daylan Ember, tama ba?" "Hello? Ching ang apelyido ko, maaari mo akong tawaging Captain Ching, ikalulugod kong makilala ka." Ipinaliwanag ng pinuno, at agad na iniabot ang kanyang kamay kay Daylan, ang kanyang saloobin at tono ay hindi bababa sa 10 beses na mas magalang kaysa dati. "Oh, Captain Ching. Hello." Tiningnan ni Daylan ang kakaibang eksena sa kanyang harapan ng may pagtataka, at bahagyang tumugon. Siyempre, parang medyo kakaiba siya sa sitwasyong ito, hindi sa inaasahan ni Uncle John Ember. Pero walang kinalaman sa kanya ang ganitong bagay, nagkukunwari lang siyang bingi at walang alam. Si Blue Captain naman, kung bakit niya nirerespeto ng sobra, baka kasi may alam siya. Kung tutuusin, nasa 30s pa lang siya, at hindi siya nagbibiro kung maaari siyang magkaroon ng half-step innate peak cultivation base. Parang hindi pangkaraniwan ang background. Pinaponte ka ng matanda. Talagang hindi inaasahan ni John Ember ang mga bagay na mag-evolve sa ganitong antas. Alam ng matanda ang tungkol dito, at nagpadala siya ng mga tao dito. Ngunit walang magawa siyang umiling, at walang ekspresyong sinabi, "Kung ganoon nga, pakiusap kay Kapitan Ching na pamunuan tayo. Pumunta ka doon." Hindi maaantala ni Linden ang anuman. "Mas matagal. Pakiusap." Nang marinig iyon, si Kapitan Ching ay hindi nagsalita ng walang kaparerekon, at agad na gumawa ng kilos ng paanyaya. Pagkatapos ay ang madilim na mukha na motorcade ay nagmaneho palabas ng Tangshan Airport sa kabisera at sumugod patungo sa isang patio. Kasabay nito, ang kabisera ay palaging nagbabantay para sa isang tao sa lugar ng militar na hindi maabot. Isang medyo nakasisilaw na gusaling kawayan ang itinayo sa magkasunod na hanay ng mga high-tech na gusali ng militar na puno ng bakal na kapaligiran. Sa gusaling kawayan, 2 makalumang matandang lalaki ang nakaupo sa tapat ng isa't isa, at maraming lalaki na matatangkad at tuwid ang likod na nakatayo sa tabi nila. Nakarating na ang binata sa Kapitolyo. Sa sandaling ito, isang hindi mapakali na paos ang tunog, at nakita ko na ito ay isa sa 2 matandang lalaki, na nakasuot ng maluwag na itim na damit, at ang nakalabas na kalbong ulo ay parang mga damo. 12 ng mga ugat, kalat-kalat, kulubot at nakasalansan, tulad ng lumang bark. At ang mga mata niya, sobrang tahimik, sobrang nakakatakot. Oo, pangalawang elder. Natanggap na sila ni Lucio Ching, at papunta na siya ngayon sa apo ng panganay na young master. Sa tabi niya, dahan-daang ibinuka ng isang matandang lalaki na luma na rin ang kanyang bibig, sabi ni Gu Jing Wubo. Talaga, saka ka pupunta doon ng personal. Ayon sa kagustuhan ng matanda, pagkatapos niyang makita ang bata sa malaking silid, dalhin mo siya sa lumang bahay. Yumuko ang kalbong matandang nakaitim na damit. Sumakay siya sa kanyang katawan, gumalaw ang mapupungay niyang mga mata, at paos niyang sinabi. Elder. Ngunit sa susunod na sandali, isa pang boses ang tumunog, at nagsalita siya sa kalagitnaan, ngunit tumigil sa pagsasalita. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang matandang nakaupo sa tapat ng kalbong matandang nakasuot ng itim na damit. At hindi siya ibang tao, ito ay ang nakababatang kapatid ni Dawson Jessler. Ano, pang-apat, baka gusto mo pa ring suwian ang balak ng matanda. Ang kalbo na matandang nakasuot ng itim na damit ay bahagyang sumimangot at naiinip na sinabi. Ayokong sumalungat sa intensyon ng matanda, ngunit bahagyang umiwas ang mapupungay na mga mata ni Jessler pagkatapos marinig ito. Okay, alam ko kung ano ang inaalala mo.
Ngunit ang kalbong matandang lalaki na may itim na damit ay direktang sumabad sa kanyang mga salita, yumuko sa kanyang katawan at nanginginig, at sinabi sa malamig na tono, Dawson Morris, ang matigas na matandang lalaki ay umatras ng higit sa 20 taon at binitawan ang lahat, kaya ngayon nawala na ang kanyang mukha. Hindi na rin masabi na ang matanda na mismo ang nagsalita tungkol sa bagay na ito, kahit na hindi siya umalis noon ay hindi niya magagawa. Magkagulo na parang siya ngayon. Ako, hey, okay. Let's do whatever you want, ayoko sumali. Sa isang tabi ay ang nakatatandang kapatid at ang isa naman ay ang matanda, naramdaman na lamang ni Jessler na lumalaki ang kanyang ulo. Pagkatapos ang kanyang mapupungay na mga mata ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkapagod, at siya ay umiling, masyadong tamad na makialam sa gulo na ito. Ang dahilan kung bakit siya nagkusa na makialam sa bagay na ito ay dahil naalala niya ang isang mabuting layunin at nais niyang mapagan ang relasyon ng kanyang nakatatandang kapatid na si Dawson Morris at ng matanda. Ngunit ngayon, malungkot niyang nalaman na ang iniisip niya noon ay medyo masyadong walang muwang. Go! Siguraduhing may dadalhin ka. Nang makita ito, bahagyang malamig na umiling ang nakaitim na kalbo na matandang lalaki, at uutos na sana ng nanginginig, ngunit biglang nakita ang kawayan na pinto ng silid kung saan sila naroroon, at itinulak ito mula sa labas. Pagkatapos ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakadamit sa Republika ng Southfall na may bitbit na kahon ng gamot na gawa sa kahoy at dahan-daang naglakad papasok, itinaas ang kanyang ulo, pasulyap-sulyap, ngumiti ng napakabait at sinabing, hindi kita inistorbo, di ba? Ang taong ito ay walang iba kundi si Larry Zon, Larry, na nakita ni Daylan noon. Zon matanda na. Malakas na sabi ng mga hanay ng mga tao na tuwid ang likod sa lumang silid ni Larry Zon, at maging ang kalbo na matandang nakaitim na damit at si Jessler ay medyo nagulat. Ang una ay biglang tumayo na nanginginig, at nagtatakang nagtanong kay Larry, Mr. Zon, bakit malaya kang pumunta sa tabi namin? Siyempre, alam na alam niya kung gaano kakilakilabot at kakilakilabot na matandang lalaki, na nakatayo sa harap niya na may magiliw ng ngiti at tila hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop sa sandaling ito. At saka, ang mga tao sa likod niya, ang mga puwersa niya. Kinakatawan, din extraordinary, iyon ay isang pag-iral na ganap na sapat upang makasabay sa kanilang pamilyang Ember ang pamilyang Moon. Iyon ang pamilyang Moon kung saan nabubuhay pa si Mrs. Moon. Walang sino man ang maaaring baliwalain ito. Pero wala naman masyadong overlap yung dalawa bakit biglang pumunta dito ng personal yung kabilang party? Siyempre pumunta ako sa iyo para sa isang bagay. Ilang kabataang nagngangalang Daylan ang pumunta sa kabisera, alam mo ba? Nakangiting sabi ni Larry. Daylan. At nang marinig niya ang mga salita ni Larry, kung ito man ay ang kalbong matandang nakasuot ng itim na damit o si Jessler, siya ay medyo natigilan. Hindi niya inaasahan na masasabi niya ang pangalan ng batang iyon mula sa bibig ng kabilang linya. Teka, pwede ba? Agad namang nagbago ang ekspresyon nilang dalawa, ang isa ay madilim at ang isa ay kakaiba. Well, it's what you think in your heart. The purpose of my trip is to say, your people, don't go to him. Sa sandaling ito, muling ngumiti si Larry, ngunit sa tonong iyon, ngunit hindi maipaliwanag na napuno ng pakiramdam ng indulhensya. Gayunpaman, siya ay isang karakter pa rin na may hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Nakayuko, nanginginig at natahimik saglit ang kalbong matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit, ngunit malamig pa rin niyang itinaas ang kanyang malamlam na mga mata at sinabing, ngunit ito ang ibig sabihin ng matanda. Ubo-ubo, gawin mo lang ang sinabi niya, ubo. Isang biglang boses ang tumunog, patuloy na umuubo, na parang anumang oras ay mamamatay. Ngunit dahil sa pamilyar na boses ay biglang nagbago ang kulay ng lahat. Oo, Great Elder. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumanggi ang nakaitim na kalbong matandang lalaki, bagkus ay tumango ito ng tapat. Pagkatapos ng lahat, ito ang sinabi ng Great Elder sa personal. And speaking of it, kahit ilang taon ko nang hindi naririnig ang boses niya. Hindi pa patay ang matandang ito. 325. Makalipas ang halos isang oras, dahan-daang pumasok ang madilim na convoy sa isang patio sa kabisera. Dr. Ember, ito ang lugar.
Pagkababa ng sasakyan, pinili ni John Ember na huwag pansinin ang mga taong ipinadala ni Kapitan Ching at ng matanda, at itinuro ang kanyang daliri sa looban na may masalimuot na ekspresyon. Ang isang pares ng marangal na mga mata ay hindi namamalayan na nagpahayag ng isang dampi ng tensyon, at ang kanyang magaspang na mga kamay ay mahigpit. Magkahawak, magkahawak. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Daylan, ngunit sinulyapan ang courtyard na may kakaibang mga mata. Dahil parang naramdaman niya na kakaiba ang looban, na puno ang hangin ng matinding amoy ng mapait na gamot na Chino, na may halong maraming mahal at bihirang mga hilaw na materyales ng Southern medicine, at sa totoo lang, may haplos ng panganib kahit na nararamdaman niya. Maghihintay tayo sa labas. Sa sandaling ito, sinabi ni Kapitan Au, na bumaba mula sa madilim na sasakyan. Maya't maya'y parang nababalot ng sindik at takot ang kanyang mga mata na sumilip sa loob ng courtyard house. Nang marinig ito, bagamat walang ekspresyon ang mukha ni John Ember, may nakikita pa rin siyang hindi natural na hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nakita niyang bahagyang napabuntong hininga siya sa kanyang puso, at pinapasok si Daylan dito. Tito Ember, hindi mo alam kung sino sila. Pagpasok sa looban, biglang nagtanong si Daylan. Nang marinig ito, si John Ember ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sinabi ni John sa mahinang boses, sa totoo lang, okay lang kung hindi mo alam ito. Lumapit lang sila sa akin. Talaga. Sana. Nang marinig ito, ngumiti si Daylan, at agad na inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, na parang bumubulong. Anyway, pumunta ako sa Central City sa pagkakataong ito para lang magpatingin sa doktor, kaya hanggat walang dating para guluhin ako, natural na gagawin mo. Maging mabait ka sa akin. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng panginginig si John Ember sa kanyang puso, at sinulyapan si Daylan na may kakaibang ekspresyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sasabihin ito ni Daylan. Hindi kaya may alam na siya. Minister Ember, nandito ka ba? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakadamit bilang isang medikal na kawani ang lumabas sa looban. Ay ang matandang John Ember na tinatawag na Dr. Mo dati. Dr. Mo. Kumusta na si Linden ngayon? Habang pinagmamasdan ang hitsura ng matanda, hindi malay na tanong ni John Ember. It's not ideal, or it's already very dangerous. Ito ba ang Dr. Ember? Mr. Lane is inside? Or you, Minister Ember, go in first. Pagkatapos ay umiling si Dr. Mo at bumantong hininga, at pagkatapos ay isang pares ng matanda ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Daylan, tiningnan ito ng mabuti, at sa wakas ay muling pinaalalahanan siya. Ano? Nandito rin si Old Lane. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni John Ember matapos marinig ito. Dahil itong si Mr. Lane ang may-ari nitong courtyard house. Noong una, ang kanyang anak ay ipinagkatiwala na sa kabilang partido, ngunit ngayon, muli niyang inimbitahan si Daylan. Hindi ba nito nililinaw na kino-question niya ang medical skills ng kabilang partido? Dapat mong malaman na ang matandang ito ay may kakaibang pinagmulan at pagkakakilanlan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Owen Lane, at siya ay isang sikat na doktor na sumama sa hukbo sa digmaang iyon. Hindi ko alam kung ilang sundalo at general ng Southfall ang nailigtas sa kanyang mga kamay at nabuhay muli. Ngayon siya ay isa sa pinakamakapangyarihang Southern na doktor sa Central City. Kasabay nito, isa rin siya sa mga miyembro ng Medical Church. Darating. At nang medyo natarante si John Ember, biglang lumitaw ang isang madilim na boses, isang nanginginig na matandang lalaki na may tungkod, isang payat na matandang lalaki na may mga batik na kayumanggi sa mukha, ay nakasuot ng Armani costume. Sa tulong ng isang lalaking nasa 30s, nagpakita siya sa harap ng lahat. Mr. Lane. Lahat ng matanda. Kaagad, parehong sinabi ni Dr. Mo at John Ember nang hindi malay. Tanging si Daylan lamang ang nakapikit ng kanyang mga mata nang hindi namamalayan, at pagkatapos ay bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay sa matanda, nang hindi nagsasalita, hindi niya napigil ang bumulong sa kanyang puso, gaya ng inaasahan sa isang lugar tulad ng Central City. Napakaraming makapangyarihang matandang lalaki. Ito ay isa pang hindi maarak na matandang lalaki.
Kung gaano ito hindi maarok, hindi niya alam, ngunit sa pinakamaliit, tinatayang nasa gitna ito ng katutubo. Ikaw si Dylan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang binata na nakasuot ng Armani na costume na nakatayo sa tabi ng matandang lalaki na may tungkod ay biglang tumingin kay Dylan ng malamig, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinulyapan si Dylan na may masusing tingin. May pagmamalaki na mukha, buong pagmamalaki niyang sinabi, ipakilala ang aking sarili, ang pangalan ko ay Locke, kababalik ko lang mula sa Chino Medical Valley, hindi ko kilala si Dr. Ember, taga saan ka? Chino Medicine Valley. Nang marinig ito, nagulat si Dylan sa lalaki. Sa mata ng mga doktor ng Jiangho, lalo na ang mga nasa hilagang martial arts, ang isang lugar tulad ng Chino Medical Valley ay may napakasagradong katayuan. Sapagkat ang pamana ng mga kasanayang medikal sa lugar na iyon ay talagang napakatalino at kamangha-manghang. Kaya naman, hanggat sino man ang makakalabas dito at matagumpay na maging isang guro, hindi kalabisan na tawagin siyang master ng Southern Medicine. Sa pag-iisip nito, inabot ni Dylan at nakipagkamay, at mahinang nagsabi, wala akong guro, ligaw na paraan lang ako. Wild way. Nang marinig iyon, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Locke, at huminga siya ng malakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sasabihin ito ni Dylan. Wild na paraan. Ngayong alam na niya na siya ay isang ganid, nang ahas siyang magpakamangmang, pumunta sa kabisera upang mapahiya, at magnakaw ng pasyente ng kanyang amo, anong biro? Walang dahilan para dito. Minister Ember, with all due respect, kahit ang Panginoon ko ang nasa sitwasyon ng anak mo, inaamin niya na wala siyang magagawa. Dahil lang sa nahanap mo ang hindi kilalang lalaki ngayon, paano magkakaroon ng pagkakataong tumalikod? Hindi lang kailangan. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Locke ang mapang-uyam na sinabi ng may mataas na profile. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Dylan, at isang kakaibang kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Pamangkin son, pakisuyong pansinin ang nilalaman at tono ng iyong pananalita. Ako mismo ang nag-imbite kay Dr. Ember, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparerekon. At malamig din na sinabi ni John Ember, medyo masama ang tono niya. Nang marinig ang tono ni John Ember, hindi pa rin naglakas loob si Locke na maging mapangahas sa harap ng isang deputy minister ng isang partikular na ministeryo tulad ni John Ember, kaya namula lang siya at sumangot ng malamig, simula kay Ministro Ember, kung ikaw ay walang alam sa kabutihan. Intensyon, matigas ang ulo at gustong malinlang, pagkatapos ay kunin mo na parang ako, Locke, nagpaalala sa iyo ng masamang hangarin, umasa ka lang siya. Humph, joke lang. Sa huli, hindi niya nakalimutan ang eksena ng pagpapakita ng kanyang mataas na profile, at malamig na muling kinutya si Dylan. Ubo, okay. Okay, tumahimik ka. Ngunit sa sandaling ito, ang matandang lalaki na may tungkod ay biglang bumuka ang kanyang bibig ng nanginginig, at isang madilim na pakiramdam ang bumabalot sa puso ng lahat. Makulit ang little apprentice, little brother, since you have real skills, don't bother with him, what do you think? Tumingin siya kay Dylan at bahagyang nanginginig, ngunit ang sinabi niya ay naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Lukmeng sa kanyang likuran at agad na namula. Maging atay ng baboy. Sapagkat ano ang ibig sabihin ng pagiging matigas ang ulo ng munting baguhan, at ano ang ibig sabihin ng walang karaniwang kaalaman sa kanya. Having said that, hindi ba siya jumping clown? Gayunpaman, nang marinig ito, bahagyang pinaikit ni Dylan ang kanyang mga mata at hindi nagsalita. Ang maitim niyang mga mata ay kasing linaw ng salamin, puno ng dampi ng lamig. Sinulyapan niya ang namumula na Locke, at pagkatapos ay ang nanginginig na may tungkod. Ang maringal na matanda. Hindi ka nais-nais na makipag-ugnayan sa gayong makasarili na matandang lalaki. Nang makita ang eksenang ito, ang nanginginig na matandang lalaki na may saklay ay sumulyap kay Dylan na nanginginig, ang kanyang maputik at matandang mga mata ay kumislap ng kaunting kakaiba at kawalang interes, ngunit pagkatapos, bahagyang umiling pa rin siya at sinabing namamaos. Binata, galit na galit ako, hindi talaga gumagana ang dati kong mukha. Xiaolong, humingi ng tawad kay Dr. Ember. Ano? Humihingi ng tawad.
Nang sabihin ito ni Owen Lane, parehong natigilan sina John Ember at Dr. Mo. Sa kutis naman ng Luke na iyon, biglang nagbago ang mukha, at namula siya at naging atay ng baboy. Pagkatapos ng lahat, dapat mong malaman na noong sinabi ni Owen Lane at Old Lane ang unang kalahati ng mga salita, nakaramdam sila ng kaunti sa kanilang mga puso, iniisip na galit si Old Lane, ngunit hindi nila inaasahan na ang susunod na pag-unlad ay aabutin. Napakabilis na pagliko, at talagang hiniling niya sa sarili niyang alagad na si Luke na humingi ng tawad kay Ember Longfei. Para lang sa mga salitang iyon ngayon lang. Master, Siyempre ayaw ni Luke na gawin iyon, sa sobrang kahihiyan, namula ang mukha niya at sabik na sinabi. Shut up! Sorry! Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit ang matandang lalaki na may tungkod ay nanginag, at ang kanyang walang pakialam na tono ay naputol. Sa pagkakataong ito, bahagyang napangiwi siya, isang madilim na pakiramdam ng depresyon ang bumalot sa puso ng lahat, at ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Oo. Dr. Ember, pasensya na, ako. Nang marinig iyon, biglang dumaing si Luke sa kanyang puso, pawis na pawis, at humingi ng tawad sa sobrang kahihiyan at pangit na mukha ni Dylan. Hindi ka ba kumain? Sa sobrang baba ng boses, saan napunta yung style kanina? Ngunit direktang pinutol ito ni Dylan, pinaikit ang kanyang mga tainga, at naiinip na sinabi, kung ayaw mong humingi ng tawad, bilasan mo. Tumabi ka, huwag kang mahiya dito, tingnan mo ang galit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong nagbago ang mga ekspresyon ni John Ember at Dr. Mo. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Dylan na mag-pose sa harap ni na Owen Lane at Old Lane. Hindi ba ito ay medyo labis? Ano ka at ang kanyang ma? Kilala mo ba kung sino ako? Mula ako sa pamilyang Son. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Luke na pinutol ni Dylan at tumingin kay Ember. Na may masamang tingin. Lumipad. Para malaman kung anong status ang kanyang look sa capital circle na ito. Not to mention ang Son family sa likod niya. Ang Son family, isa sa 3 nangungunang pulang pamilya sa Central City. Ano itong hillbilly, anong uri ng kakohan? How dare he talk to him like this? Look, ano ba talaga siya sa tingin niya? Gayunpaman, bago pa man bumagsak ang kanyang mabangis na boses, isang malutong na sample ang biglang tumunog sa pandinig ng lahat. Si Dylan ang direktang sumampal sa kanya at nagpaikot-ikot sa kanya. Bumagsak ang sampal, at natahimik ang buong looban. Tanging si Luke lang ang tumakip sa kanyang mukha at tumingin kay Dylan na may mapurol na ekspresyon. Bahagyang nagulat din sina John Ember at Dr. Mo. Si Dylan lang ang tulad ng isang mabuting tao. Matapos matamaan ang isang tao, tila naiinis niyang kinuskos ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ang itim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay dumaan patungo sa matandang lalaki na may tungkod, at mahinang nagsabi, matandang Ginoo, ng buong paggalang, ang iyong apprentice. Mukhang hindi maganda ang takbo ng iyong bibig, at ang iyong mukha ay medyo matigas. 326. Pumapalakpak sa lupa ang sampal ni Dylan. Bagamat hindi siya gaanong gumamit ng lakas, natalo pa rin niya si Luke at nawala ang isa niyang ngipin, at damaloy ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sa totoo lang, hindi niya talaga maintindihan kung ano ang iniisip nitong ulong may kapansanan sa pag-iisip. Nang makapulot siya ng baril at patpat, okay lang nang inisyon siya. Kailangan niyang magpanggap na ikinukumpara sa kanya, at hindi niya alam kung sino siya. Ano ang pagkakakilanlan niya? Anong Son family? Ano ang kinalaman nito sa kanya? Kamangha-manghang lalaki, sa tingin mo ba ay kaya mong makipagbalikat sa araw? Biglang naging abnormal ang buong patio, tumahimik si Luke, si Dr. Mo lang ang medyo kakaiba, at maraming mga medical na staff sa di kalayuan ang mukhang kakaiba, nakatingin kay Luke na hindi makapaniwala, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang dumadaloy pababa. Maliwanag na pulang dugo. Halos hindi nila maisip ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, ang Luke na iyon ay isang disipulo ng pamilyang Son, at siya ang bagong natanggap na pinangalan ng disipulo ni Old Lane kamakailan.
Ilang tao sa kabisera ang nangahas na maging mapangahas sa harap ng kanilang malaking amo, sina Owen Lane at Old Lane. At ito ay nasa harap pa rin ng marami sa kanila, at ito ay isang binata pa rin sa kanyang 20s na kalahati ng kanyang edad. Dr. Ember, Old Lane. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni John Ember ay medyo komplikado, ngunit ang kanyang komplikado, mapang-akit ng ngiti ay wala kay Luke, ngunit kay Daylan at Old Lane. Pagkatapos ng lahat, si Daylan ay personal na pumunta sa Banuan City sa Jarlingnan at inanyayahan siyang magpatingin sa doktor para sa kanyang sariling anak, na siya rin ang tanging pag-asa niya ngayon. Ngunit ngayon, si Owen Lane at Old Lane ay may pambihirang pagkakakilanlan, kahit bilang Executive Deputy Minister ng isang partikular na departamento, sa harap ng isang matandang lalaki at isang elder na tulad niya, hindi pa rin sapat na makita. Sa ganitong paraan, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait sa kanyang puso. Dahil kay Daylan, nagdulot talaga ito ng malaking gulo sa kanya. Pero ang hindi niya inaasahan ay natigilan siya sa sumunod na nangyari, at maging ang lahat ng naroroon. Dahil ang Old Lane, na nanginginig sa tungkod, ay talagang tumingin kay Daylan saglit, biglang umiling, at mahinang nagsabi, "Tama ka. Hindi ito kinuha ng aking apprentice." Sa pagsasalita nito, huminto siya saglit, pagkatapos ay tumalikod na nanginginig ang katawan, nakatingin kay Luke, na nakatikip sa mukha ng matamlay na ekspresyon, at mahinang ubo. "You better go. You are with me." Nabigo ang pagsubok dito. Anong pagsubok ang nabigo? Natural, nabigo ang pagsubok para maging opisyal niyang disipulo ni Owen Lane. Napag-alaman na ang dating katayuan ni Luke ay isang pinangalanang disipulo lamang ni Owen Lane Old Lane, at sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa kanyang pagsusulit maaari siyang ma-upgrade at maging kanyang opisyal na disipulo. Ngunit ngayon, tila nabigo ang kanyang Luke. Ngunit ang ganitong uri ng hindi maipaliwanag na pagbaligtad, hindi banggitin na ang isang partido tulad ni Luke ay ganap na nabulag, maging sina John Ember, Dr. Mo at iba pa na mga manunood at mga miyembro ng madla ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting tulala at pagkawala. Agad na nagbago ang kulay ng dating, at paulit-ulit na nagpanik, "Hindi, Master, ano ang ginagawa mo? Bakit? Dapat mong malaman na kahit na siya ay lumabas sa Chingno Medicine Valley, ang kanyang katayuan ay hindi pa rin maihahambing sa isang full-time na opisyal na disipulo." Hindi banggitin kung gaano kakaiba ang pagkakakilanlan ni Owen Lane Old Lane, ang pangalan lamang ay sapat na upang kumatawan sa maraming mapagkukunan at malaking enerhiya. Kaya't sinamantala ng kanilang pamilyang Son ang pagkakataong ito para bigyan siya ng death order, kailangan nilang umakyat sa linya ni Owen Lane Old Lane at maging opisyal niyang disipulo, ngunit ngayon, nahatulan na siyang mab-I-go. Paano niya ito ipapaliwanag kapag bumalik siya? Ngunit tila hindi narinig ni na Owen Lane at Old Lane ang kanyang sinabi, at binigyan ng tingin si Daylan na nasisiyahan ka na dito, at pagkatapos ay nakita niya itong nanginginig na iniunat ang kanyang kamay at nag-imbita, "Pakiusap, pasensya ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda ngayon." "Master, ako, Master." Tumingin si Luke sa likod ni Daylan na may makamandag na mga mata, at sumigaw ng ayaw. Ngunit maya-maya ay may lumapit at nag-imbita sa kanya palabas ng courtyard na walang ekspresyon. Dahil ang kanyang katayuan bilang isang pinangalanang disipulo ni Owen Lane at Old Lane ay pinagkaaitan, natural na wala siyang pangangailangan o kwalipikasyon upang manatili dito. Kung tutuusin, walang makakapasok sa looban na ito kung gusto nila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Daylan at ang iba pa ay dumating sa isang silid na puno ng iba't ibang instrumento, at ang hangin ay napuno ng malakas na amoy ng mapait na gamot na Chino. Isang binata ang nakahiga sa hospital bed na kasing kulot ng kahoy, walang malay, at nahulog siya sa kailaliman. Nakomatose. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang balat sa buong katawan ay talagang natatakpan ng mga gray spot na nagpapamanhid sa anit, at ang mga laman at dugo ay hindi pantay, at ito ay nakakatakot sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. "Ubo, narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Larizon, at narinig ko rin na binanggit niya na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay, ngunit, maaari mo ba talagang gamutin ang sakit na ito?" Sa silid, hindi siya kinausap ni John Ember at ng iba pa.
Pagpasok, tanging si Daylan at ang matandang old lane na nakasaklay. Sinulyapan niya ang nasa hospital bed, umubo, at dahan-daang sinabi. Bakit mo ako sinusubok ng ganito, matandang Ginoo? Ang boring talaga. Yung thousand bone insect cop. Sinulyapan siya ni Wenyan Daylan na may kalahating ngiti, isang pares ng maitim, malasalaming mga mata ang tumawid sa gilid, mahinang sabi. Kung tutusin, masyadong bata pa si Daylan, kaya kahit na alam at nakikita na ni Owen Lane ang malahalimaw na paglilinang ni Daylan, at nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ni Daylan mula sa pinuno ng medical sanctuary na si Larry, mahirap pa rin para sa kanya. Para tretuhin si Daylan sa ganitong paraan. Uri ng mga kabataang may malaking pag-asa. Dahil ang uod sa binata na nakahiga sa hospital bed sa oras na ito ay talagang kakaiba, ito ay ang King of Thousand Bone Worms, na kilala bilang isa sa 10 hari ng Southern Border. Ito ang taong nagpalaki kay Go ay nagtitipon ng daan-daang mga lason sa katimugang hangganan at itinaas ang mga ito ng sama-sama. Ang nakakatakot na nakakalaso na insekto, ang Thousand Bone King insect, na sinasabing ganap na naglaho maliban sa Southern Border, ang ginagamit bilang mother body. Karamihan ay gustong tumira sa mga buto ng mga hayop, o tao, at kumain ng mga buto. At para sa biktima, ito ay katumbas ng parang impyerno na pagpapahirap. Ang iniisip ko pa lang ay naninigas na ang anit ko at ang hirap pigilan. Sa katunayan, kung hindi dahil sa Thousand Bone Worm King Cup sa katawan ng binata, isa lamang itong bagong panganak na larvae, at napapanahon ang kontrol. Nag-hibernate ito, naantala ang pag-aalsa at pagsiklab nito. Ngunit ito ay isang stopgap measure lamang, isang patak sa balde. Dahil madyay gising din ito sa huli. Gayunpaman, ngayon si Daylan Lay ay talagang nabasag ang uod sa katawan ng binata, at sinabi niyang, hindi, sa malaking paraan. Biglang tumingin muli kay Daylan ang matandang old lane, na nanginginig sa tungkod na may pagbabago sa kanyang mga mata. Mabagal niyang sinabi, it's my old guy who is arrow-minded. I'm sorry. At hindi mahalaga kung maaalis ni Daylan ang Thousand Bone Worm King Cup, ngunit dahil lamang sa nakikita niya ang pinagmulan ng copworm na ito sa isang sulyap, makikita kung gaano niya naabot ang mga kasanayang medikal at ganitong uri ng mga anekdota at sari-saring kwento. Kamangha-mangha. Kung tutusin, kahit siya si Owen Lane, hindi pa niya nakikita ang pinagmulan ng Thousand Bone Worm King Cup noon. Nagbasa pa ako ng maraming sinaunang libro sa Southern Border bago ako nakakita ng mga pahiwatig ng nagkataon. Sa pag-iisip nito, ganap niyang inalis ang kanyang paghamak, tumingin kay Daylan na may take time na ekspresyon at sinabi, nakita ko sa mga sinaunang aklat ng Southern Border, ang ganitong uri ng King Cup ng Thousand Bone Worm ay napakahirap pakitunguhan, ito ay isa sa mga nangungunang 10 Southern Border Cup Kings kung ang copworm ay nasa isang mature na anyo, kahit na ang mga nakatatanda sa huling bahagi ng likas na yugto ay hindi maglalakas loob kahit na ngayon, ang copworm sa ang katawan ng binata ay tila isang juvenile worm lamang, ngunit wala pa rin akong magawa, ano ang dapat kong gawin? Kahit na ang mga powerhouse sa huling yugto ng Siantian ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Tunay na kahangahangang maging isa sa tinaguriang nangungunang 10 Cup King sa Southern Border. Gayunpaman, nang marinig ni Daylan ang mga salita, hindi maikakailang ngumiti siya, at bahagyang nanunuya ang mga sulok ng kanyang bibig. Dahil sa late congenital. Bagaman sa katunayan, hindi niya alam ang nangungunang 10 hari ng tasa sa hangganan ng timog, ngunit ang ganitong uri ng tasa ng libong buto ng uod ay may magandang reputasyon sa mundo ng pag-unawa. Kung ang ganitong uri ng Thousand Bone Worm Cup ay ganap na mature, kahit na ang maalamat na late-stage Chi training at ika-7-8 9th level cultivator ay hindi mangangahas na maliitin ito. Kinailangan pang iwasan. Tungkol naman sa tinatawag ni Owen Lane Old Lane na tinatawag na late stage ng sinaunang mandirigma na likas, katumbas din ni Ding Tian ang mid-level peak ng Chi training at ang ika-6 na level ng Chi training. Kung ikukumpara sa ganap na mature na Thousand Bone Worm Cup, natural na napakalayo nito. Gayunpaman, tama pa rin ang matandang kasabihan ni Owen Lane, iyon ay, ang uod sa katawan ng pasyente ay isang juvenile worm.
Hindi siya naglakas loob na isipin ang tungkol sa mature na katawan, at hindi siya nang ahas na pukawin ito, ngunit ito ay isang larva lamang. Hindi naman talaga nakakatakot. Hindi napigilan ni Daylan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Kung masusupol ang juvenile thousand bone worm sa katawan ng pasyente, malaking sorpresa ito. Hindi ko alam kung maiiwasan mo muna, sir. Sa pag-iisip nito, biglang sinabi ni Daylan. Hindi mo ba ako pwedeng bantayan? Nang marinig iyon, ang matandang lalaki na nakasabit sa halo ay dahan-daang natigilan saglit, at sinabi sa katahimikan. Hindi pwedeng ilik ang mana ng division. Sorry. Ang marinig na si Daylan ay napaka hindi makatwiran at matigas. Walang paraan, ang mga paraan na susunod niyang gagamitin ay pambihira, ito ang paraan ng cultivation world. Kaya, ayaw niyang gumawa ng anumang gulo, hindi na kailangan. Sige, lalabas muna ako. Narinig ni Owen Lane Old Lane na sinabi ito ni Daylan, at alam niyang wala ng puwang para sa maniobra, nadismaya siya, at nanginginig na lumabas. Isinara na rin niya ang pinto. Nang makita ang eksenang ito, tumayo roon si Daylan at nanatiling tahimik ng mahabang panahon, hanggang sa ganap niyang nakumpirma na umalis na ang matanda at wala ng candid camera equipment sa silid, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang dampi ng sparks ang nabahiran. Ang lupa, isang nakakatakot na hawakan pinuno ng mga alon ang silid ng makapal na hamog. Ito ba? Kasabay nito, si Owen Lane Old Lane, na nakaalis na sa silid na medyo malayo, ang kanyang maputik at matandang mga mata ay biglang kumaibot, at pagkatapos ay bumalik upang tumingin sa direksyon ng ward, at sinabing tulala, ang batang ito. Maaari ba talagang malaman ang pormasayo ng Xuanman? Tanging isang binata sa kanyang 20s lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong uri ng kamangha-manghang lakas. Ito ay sapat na kamangha-manghang pumatay ng isang peak powerhouse sa mga unang araw ng katutubo, hindi pa banggitin na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakalakas pa rin. 327. Ito ay isang ligaw na bundok na puno ng miasma, na may hindi mabilang na mabababang bundok at mga kanyan na nagtataasang sa pagitan, na may halong mababang huni ng mga ahas, insekto, daga at langgam, at ang mapang api at nakakatakot na kulay abong daloy ng hangin na tumatagos sa kalangitan at lupa. Isang bugzo ng miasma at makamandag na hangin ang nagdulot, na nagpang-inig sa mga tao, at maaari itong tawaging isang ipinagbabawal na lugar ng buhay. Ngunit sa kailaliman nitong nakakatakot na tigang na bundok at latian, mayroon talagang isang lugar na tila isang tanggulan. Sa panahon ng interspersed period ng maraming figure sa sinaunang costume, sila ay mas katulad ng mga makamandag na ahas, toads, centipedes, at spider. Ang mga bagay na may manhid na anit ay lumitaw sa tambak sa isang engranding paraan, at sila ay payapa sa lahat tulad ng karaniwan, na nakakagulat. At sa isang mababang bundok na hindi kalayuan sa tanggulan, isang batang figure ang nakaupo na nakakross ang paa sa isang malaking bato, napapaligiran ng isang maitim na ahas na naglalabas ng mga letra ng ahas, kahit na napapalibutan ito ng malakas na hangin nagkaroon ng bagyo, ngunit ang figure at ang ahas ay hindi gumagalaw na parang bato. Path! Ngunit sa sandaling ito, ang batang figure ay biglang namula sa hindi maipaliwanag at kakaiba, at pagkatapos ay ang kanyang dibdib ay sumikip, at siya ay nagluwa ng isang subaw ng dugo na may halong laman at dugo, at agad pinalibutan ang maitim na ahas sa tabi niya, pumipilipit na hindi mapakali. Bumangon, sumisikip na sabik. Ubo, ubo. Okay lang, baby, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Biglang umubo ng ilang beses ang batang figure, habang hinahaplos ang likod ng ahas, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng madilim at kakaibang kulay, siya ay bumulong sa kanyang sarili, mukhang masyado akong mayabang. Lumalabas na may kumpiyansa si Daylan na kayang lutisin ang Thousand Bone Worm King Cup sa anak ni John Ember, dahil nasa kanya ang mana ng master na iyon sa larangan ng cultivation, at ipinasan niya ito sa pamamagitan ng fax, at ngayon ay ganap na siyang nakapasok sa threshold ng larangan ng paglilinang. Siya ay isang tunay na practitioner ng ika-4 na antas ng pagsasanay sa chi, at natural na hindi siya masyadong mag-iisip tungkol sa kanya. Ngunit naisip ni Daylan, ngunit si Dong Tai, na nasa malayong hangganan sa timog, ay hindi ginawa ito.
Dapat mong malaman na ang sining ng mga uod ay ipinagkaloob ng kanilang mga sagradong Diyos na mangkukulam sa mga hangganan sa timog, at nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan. Gayunpaman, madilim at malamig pa rin ang kanyang mukha sa mga oras na ito. Dahil dati niyang kinakaharap ang Thousand Bone Worm ng sundalong Inchik, bagamat nasa malayo siya ngayon sa kabisera, hindi niya ito maramdaman dahil sa kanyang pagtatanim. Ngunit kung tutuusin, ang Thousand Bone Insect Cup ay may koneksyon sa dugo sa kanya, at ngayon pagkatapos na patayin sa paraan ni Daylan, naramdaman niya agad ito, at nasugatan ng napakalaking backlash. Ngunit sa kabutihang palad, ang libong buto na tasa ng uod na inilagay niya sa katawan ng sundalong Southfall ay ang tatlong anak na babae lamang ng inang uod. Kung ang ina ay pinatay ni Daylan, ang pagkawala ay masyadong malaki. Pero kahit isang bata lang, malaki pa rin ang pagkawala niya. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong malaman na ang Thousand Bone Worm King Cup, iyon ang banal na uod sa kanilang kuta. Kahit na ang isang mahusay na wizard tulad ng kanyang lolo, ikaw, ay hindi makayanan ang napakalaking kawalan, lalo pa ang kanyang maliit na henerasyon ng mga banal na anak. Holy Son, anong kinalaman mo sa akin? Ang mukha mo. Pagkaraan ng isang kapat ng isang oras, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa kuta ang nagmamadaling lumitaw sa harap ni Dong Tai. Gayunpaman, nang makita niya ang maputlang mukha ng banal na anak ni Dong Tai, bahagyang nagbago ang kanyang kulay. Nagpa-practice pa ang lolo ko sa pag-iisa, di ba? Lalabas ako at sasabihin ko sa kanya paglabas niya. Nagpalit na si Dong Tai ng isang set ng damit na labas, nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang pakialam na sinabi. Kahit na ang kanyang copworm ay pinatay ni Daylan, si Dong Tai ay itinuring pa rin ni Daylan, dahil alam mo, kamakailan lang, siya ang naging pinakabatang prefecture level na wizard sa Stockade, katumbas ng sinaunang panahon. Ang mga mandirigma ay ipinanganak. Ang ganitong uri ng lakas ay kamangha-mangha kahit na tinitingnan ang buong katimugang hangganan, na natural na nagbibigay sa kanya ng sapat na tiwala sa sarili. Kung tutuusin, kung ordinaryo lang ang copworm na pinatay ni Daylan, ayos lang, ngunit isa ito sa tatlong anak na babae ng Chenggo Worm King Cop, na siyang pinakamalakas na suporta ni Dong Tai. Ang ilang mga impluwensya, at higit pa ay nagdulot sa kanya ng isang malaking kawalan, at siya ay binatikos, paanong hindi siya magagalit. Holy Son, lalabas ka na. Oo, naiintindihan ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki matapos marinig ito, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magsalita pa, tumango ito at sinabi. Pagkatapos ng lahat, si Dong Tai ay tila isang bihirang prefecture level na wizard sa kanilang stockade, at talagang hindi siya mapipigilan na lumabas. Pero kahit ganoon, hindi niya maiwasang magtanong, anak, may nangyari ba? Kung tutuusin, ang pagtingin lamang sa maputlang mukha ni Dong Tai ay sapat na upang patunayan ang isa o dalawa. Wala lang, pero yung uod na itinatabi ko sa labas, nawasak ng kung sino. Nagkataon lang na matagumpay kung nalagpasan ang ground level Witchmaster. Kung gusto mong lumabas para mamasyal, pwede kang magkita. Ang taong iyon pala. Malamig na sabi ni Wenyan Dong Tai, lumabas ang mga pupil ng matalim na ahas mula sa kanyang manggas, na naglalabas ng malamig na kulay. Bagamat matagal nang bumagsak ang kanilang mga salamangkero at bulate sa southern border, sa sinaunang lupain ng Southfall na ito, walang sino man ang nangangahas na maliitin sila. Kaya syempre gusto niya talagang makilala si Daylan para makita kung anong klaseng lalaki siya, pero hindi siya masyadong nagbigay ng mukha, kaya umatake na lang siya. Kasabay nito, si Daylan ay nakatingin sa ward na may malungkot na mukha. Ang espesyal na lalagyan na inihanda kanina ay puno ng tubig, ngunit sa sandaling ito ay kinulayan ito ng pula ng dugo. Sa dugo, may halimaw na kasing laki ng hinlalaki. Ngunit ang katawan nito ay tila nanigas at nawala ng sigla. Uod pala iyon. No wonder na sabi ko kung paano ito haharapin ng maayos at matagal bago maging Zaibei. Tumingin si Daylan sa kahindek-hindek na halimaw ng may depresyon, at malungkot na sinabi. Kung ito ay isang uod lamang, ito ay walang halaga sa kanya, ito ay ganap na dispensable.
Sa pag-iisip tungkol dito, pinawi niya ang porma sayon sa kawalan ng interes, lumakad papunta sa pintuan ng ward at pinindot ang button para tumawag sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matandang may saklay, si Owen Lane, ay nanginginig na dumating sa ward, at sa tabi niya ay si John Ember na may nerbiyos na ekspresyon. Dr. Ember. Buntong hininga, ano yon? Noong una, pagkatapos makita si Daylan, subconsciously niya gustong magtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak at kung ano ang nangyayari. Ngunit nang hindi sinasadyang masulyapan niya ang dugo sa espesyal na lalagyan sa likod ni Daylan, hindi niya napigil ang matigilan, at sinabing may bahagyang ginaw sa kanyang likod. Dahil nakita niya ang mga kahindek-hindek na uod sa lalagyan. Ito kaya ang thousand bone insect. Ngunit sa sandaling ito, nagambala na siya ni Owen Lane Old Lane, ang kanyang malabo at matandang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kahindek-hindek na halimaw. Oo, pero sa kasamaang palad ay uod lang. Nanghihinayang tumango si Daylan, saka nakangiting sinabi, Uncle Ember, ayos na ang anak mo ngayon. Gayunpaman, ang pinsalang dulot ng bug sa kanyang katawan ay maaaring mahirap mabawi sa maikling panahon, kahit kalahating taon, o higit pa. Oras, hayaan mo muna akong sumulat ng isang recipe para sa iyo pagkatapos niyang magising, bigyan siya ng gamot sa oras araw-araw. Talaga. Ang galing, Dr. Ember, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat. Nang marinig iyon, nang marinig niya na ayos lang ang kanyang anak, hindi napigilan ni John Ember na mapaluha. Tila napayuko ng husto si Dashi. Pumunta siya sa gilid ni Daylan at yumuko ng malalim. Ayos lang talaga. Tuluyan nang natanggal ang mga uod sa katawan niya. Kahit na si Owen Lane na iyon, si Old Lane, ay nanginginig na naglakad patungo sa kama ng ospital at tiningnan ang anak ni John Ember, kailangan niyang kumbansihin at nalaman na tama nga si Daylan, at ang kondisyon ng pasyente ay ganap na naging matatag. Ang salarin sa kanyang katawan ay pinatalsik na ni Daylan. Sa pag-iisip nito, kahit na sa kanyang pagkakakilanlan bilang Owen Lane, hindi niya maiwasang tumingin kay Daylan sa katahimikan at paghanga, at dahan-daang sinabi, tulad ng inaasahan sa isang tao na kahit si Larry Zahn ay hinahangaan. Ang iyong mga medikal na kasanayan ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Saan, magalang ang matandang Ginoo. Hindi maitatanggi ni Daylan na ngumiti siya, at naging mahinhin muli, at pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si John Ember at sinabing, kung walang aksidente, madyay gising siya saglit, ngunit dapat ay wala siyang malay sa yugto paraan, pagkatapos ng higit pa kaysa sa 10 araw, ang tao ay dapat naganap na gumising at gumaling, pagkatapos ay maaari mo siyang kainin ng karne. Talaga. Mamaya gigising si Linden. Naiintindihan ko si Dr. Ember, at maghahanda ako agad. Salamat. Nang marinig ito, muling napuno ng saya ang mga mata ni John Ember. Paano siya magkakaroon ng kamahalan bilang Executive Vice Minister ng isang partikular na ministeryo? Tuwang-tuwa siyang parang bata, tumakbo siya para tawagan ang kanyang asawa para ibalita ang magandang balita, at naghanda ng gruel. Ubo, bata. Ano ang dapat kong gawin sa bagay na ito? Pagkaalis ni John Ember sa ward, si Owen Lane, Old Lane, ay nanginginig at umubo. Bagamat bata pa lang, malaki pa rin ang medicinal value ng bagay na ito. Kung interesado ka, sir, bakit hindi mo itago para sa pananaliksik? Nang marinig ito, nakangiting sabi ni Daylan, na may tingin sa kanyang mga mata na kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti. Hehe. Nakita mo pa. Nang marinig iyon, si Owen Lane, bahagyang ngumiti si Old Lane, at nagpatuloy na nanginginig, kung gayon, dahil iyon ang kaso, magiging walang galang ako. Ngunit hindi ko masyadong mapakinabangan ka, ubo. Isipin mo na lang na may utang ako sa iyo. Isang pabor. Likas na interesado siya sa thousand boneworm, kahit anak na babae, naging bangkay na rin. Kung tutuusin, kung may pag-aaralan man siya sa bangkay, at kung makatagpo man siya ng ganoong sitwasyon in the future, kahit hindi niya masolve, at least may reference siya, di ba? Napakahalaga na nito sa isang doktor na tulad niya, kaya masasabi niya may utang siya kay Daylan. Dapat alam mo ang pabor ng kanyang Owen Lane, kahit na sa kabisera na ito kung saan ang mga dragon at ahas ay pinaghalo, sila ay napakahalaga at mahalaga pa rin.
Hoy! Salamat matandang Ginoo sa iyong kabutihang loob, ngunit ako ay magiging walang galang sa batang iyon. Ngumiti si Dylan. Ang mga damdamin ng tao ay natural na higit na mabuti, hindi banggitin ang katotohanan na ang kabilang partido ay malinaw na isang taong may maraming background, at kahit na ang lakas ng base ng paglilinang ay sapat na nakakatakot, sa itaas ng mid-innate. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.